Tuturo ko po ngayon kung paano mag-order ng commercial length na rebar gamit ang cutting list. So, magbubukas ako ng Excel file. So, meron na po akong formula dito para sa unit weight. So, tingnan nyo na lang po to. Sundan nyo. Kung gusto niyo pong malaman yan, madali lang rin naman. So, mag-insert ako ng cutting list. Oh, masyadong malaki. Kita natin. Yan. So, ito po yung cutting list na basis natin. So, footing 3. Para makita po anong floor. Second floor until third floor. So, C3, 700 by 700 po yung dimension. So, unahin natin itong vertical. 12, 28, 6.3. Yung kabila naman, 12, 28, 12. So, 50% po yung vertical natin. Vertical bar. So, 28. Cut length is 6.3. So, 12 po yung quantity. Yung isa naman is 28. 12 meters. 12 meters din. Mayroon tayong ground floor to third floor. Nag-a-adjust na yung rebar natin. Dalawa, 28, then 6.9. 28, 6.9 ang cut length, then dalawa. Yung isa naman, ground until, hindi na pinakita, pero isama pa natin to. 10, 28, 9.8. 28, 9.8, then 10. So, ulitan na natin to. Una natin gawin is, kunin natin yung total weight ng rebar. Oh. Mali na pindot. So, itong total weight na to, para lang to sa fabrication. So, itadrag lang natin para makuha yung total. So, dito tayo sa commercial length. So, ito yung, dito tayo magbabase para dun sa i-order. So, itong tatlo na to, yung kailangan natin. Commercial length tayo. Sa 6.3, ang commercial length dyan is 7.5. So, ito. 7.5. So, sa mga hindi po nakaalam, ang rebar po natin, commercial length is, mayroon tayong 6 meters, 7.5, 9, at saka 10.50, din 12. So, mayroon ding mga special na length. So, depende na po yun sa mga, lalo na sa mga matataas na building. 7.5 din. Kunin natin yung quantity. So, ito may formula din tong quantity. Fabrication. So, gamitan natin ng integers para buo po yung makikita natin na quantity. Commercial length over cut length. So, yan. Nakikita natin buo po yung lumalabas. So, drag natin para dito, hindi na tayo mag-input pa nito. So, total weight, kunin rin natin to kasi ito yung sabi ko kanina. Dito tayo magbabase sa i-order natin na commercial length. So, unit weights, yun pa rin yan. So, drag ulit natin. Ito ang pinaka-importante para alam natin
kung magpapagawa tayo, kung anong mga haba yung itatapon lang. Hindi tayo basta-bastang magpapabricate lang dito na side. Itong halimbawa 6.3 doon mo siya kukunin sa commercial length na 9, masyadong mahaba po yung rebar waist natin. So tingnan natin dito kung ano yung rebar waist niya. Commercial length less than cut length commercial length again, then cut length. I-times po natin dito sa quantity. Ayan. So ang waste natin na sa 12 pieces na 6.3, pag i-add mo to lahat yung 7.5 minus 6.3 times 12, ito po yung lalabas. So kunin natin yung total weight. Ang total weight nito, dalawa na lang yung ita-times mo kasi in terms of meters po itong rebar waist natin. So tingnan natin, lumalagpas niya siya sa commercial length na sabi ko kanina is 12 meters lang po yung bali ginagamit natin. So ngayon nasa 14 meters na siya. So ang tatimes na lang natin dito is unit weight na lang. So 69.6 kilograms po yung itatapon natin. So itong tatapon na sinasabi ko, pwede nyo rin itong ibenta pagka doon sa, ito yung mapunta doon sa scrapan. So machi-check natin to dito na total weight, i-minus natin dito sa fabrication. Yan, 69. So ito, i-drag na lang natin to para next natin na input, di na tayo mag-compute pa dyan. So ito, cut length natin is 12 meters, so automatic yan, 12 meters. So nakikita natin, wala siyang wastage. Itong 6.9, so 7.5 din natin to kukunin. Then 9.8, so pinakamalapit 10.5 meters. So next natin gagawin, so ito yung vertical. So C3 pala ito. So next natin gagawin is kukunin natin yung ito, outer ties at saka inner ties. So medyo lapihan natin ng konti. Yan. So ang outer ties at saka inner ties, unahin natin si inner ties. So mayroon tayong 12 mm. 12 mm na anong cut length niya? 0.88. So yung quantity, yun yung isusolve pa muna natin. So quantity nito 395, 3.2, saka 2.8. So ito makikita natin may splicing zone tayo. Pero naubos niya lahat yung splicing zone. So it means itong 1.19 since na splicing yung tumapat sa kanya, na may nasa code po yan, 100 mm po yung spacing na automatic po tayo dyan. Kaya ang mangyari, since dito wala rin tayo found to, so ito 100 din ang spacing natin dito. So maliban dito mayroon tayong galing sa top ng foundation, mayroon tayong 300 mm minimum dyan. Then the rest
at 400. So, ibali gagawin na lang natin isang 100 spacing hanggang dito. So, ito, since na wala siyang splicing, ma-minus lang natin tong 10, 50. So, uh, ilan ba yun? 395 plus 3.2 plus 2.8. So, yan po yan. Minus natin tong 1.05. So, 9. Tama ba? 9 ba? 2.8. Eight point nine pala yan. So, 8.9. Ito po yung kukunan natin ng quantity para dito sa fabrication. So, 8.9 din. Ano ba to? 1.05. 1.05. So, bali itong dalawa na to, ito yung i-add natin. Yung 1.05. Mag-spacing siya ng ano ba yung spacing nito? 15. So, 15 po yung spacing nito. Yan. Dali lang kunin natin. 7 pieces. So, ito naman, automatic 7, 8.9. So, nasa 89 yan. Okay, sorry. Divide mo ng 0.1, nasa 89 yan. Yan. So, i-add mo itong dalawa. So, 89, 96. So, mayroon tayong 96 na 96 na single. Pero tingnan natin, di ba, 6 siya? 6. Yan, no? Kasi, puro single yung inner niya, hindi siya buo. Hindi siya kagaya sa outer na isang buo. So, may 6 siya bawat isang outer. So, ito times natin siya ng 6. Yan. Then, yung outer naman, pwede natin ilagay yung outer. 16 mm yung outer. Ang haba niya is 2.8. So, yung outer natin kanina, ito na yon. Wala siyang times. So, 96 lang siya. Kasi single lang yung outer natin. So, ito naman, tingnan natin to kung saan na commercial length natin kukunin. So, makikita natin dito sa wastage. Ang pinakamaliit, yun yung tamang commercial length. So, pagpalagay muna natin, dito tayo mag-umpisa sa 7.5 kasi yung 6 kasi pwede natin kunin sa 12 din yun. So, 7.5. Tingnan natin, 33.12. Kaysa i-manual mo to, mas matagal eh. Kung mano-mano, 11, oh. Tingnan natin, 11.52. Sa 10.5, mataas. Sa 12, 24. So, pinakamababa is yung 9. Nasa 11 lang ang river waist natin. So, dito naman sa outer, lagyan pa natin designation to. Ayan.
Ayan, outer. So, umpisa ulit tayo ng 7.5. So, 91. Isa-isahin pa rin yan. 19. Ang 9. So, 10.5. 67. Tumaas. Ang 12 natin. 19.2 pa rin. Same lang pala ang kuan. Same lang ang 9 at saka 12. So, sa'yo na, ikaw nang bahala dyan kung saan ang gusto mong commercialin. Pwede siyang 9, pwede rin siyang 12. Yan o, hindi nagbago. So, ganito lang kasimple kumuha ng commercial lens. So, ito, eksakto talaga ito. Walang, hindi masyadong malaki ang rebar waste natin. Tama lang. Kaya ito rin yung ibibigay dapat dun sa fabrication kung mag-fabricate na yung stillman. Din dapat mabantayan yung stillman kasi minsan instead na 7.5 to, since na nasa ilalim yung 7.5 dun sa kukuha sa 9. So, medyo malaki ang wastage natin pagka 9. So, ilagay natin 9. Yan no, 32. Nasa 156 na ang masasayang natin. So, 7.5 na yung. Then, ito naman, itong 0.88, baka kunin yan sa 12. Yan, palaki ng palaki yan. Mabuti kung isang floor lang yung gagawin natin. Kung high-rise yan. So, malaki yung mawawala. So, yun lang. Sana po ay nagustuhan nyo yung ginawa kong video. So, post lang po yung button para po ma-notify po kayo kasi kakaumpisa ko lang po na gumawa ng video ngayon. So, hopefully, sa next video ko na gagawin, titingnan, manonood po sana kayo. Thank you so much po.